Good day to all. This video is for my YouTube channel. But then I hope ma-upload din natin to sa Facebook page, no, para ma-share natin sa mga wait staff, sa lahat ng mga nagtatrabaho sa hospitality industry. Ito yung 5 mga pinaka na napagdaanan ko sa buong buhay ko bilang isang wait staff. Okay? First, yung pinaka mahirap bilang isang wait staff na napagdaanan ko is yung napagdaanan kong ma-take order yung long table. Table for 35. Mga young professionals yun eh. Mga Australians. So yung masakit doon is after ng dinner service, nag-bill out sa akin yung 35 packs. Nagpa-split check. Super sakit sa ulo. But then it's okay na manage natin, but I spend a lot of time, no? After ko ma-take order, nag-serve tayo ng drinks, nag-serve tayo ng foods. And then nung nag-bill out na, para din akong nag-take order uli. Dahil inisa-isa ko uli yung 35 individuals para i-column yung mga orders nila. And then I have to split check all the items doon sa POS. Yun ang pinakamahirap na napagdaanan ko bilang isang wait staff, yung table for 35 na later that dinner service nagpa-split check. Super hirap nun. But it's okay, I learned a lot of things from it, and then gumawa tayo ng procedure or ng way para mapa-easy yung life pagka tayo mga wait staff mag-take order next time ng mga long tables, meron na tayong system. Okay? Yung pinaka mahabang table na napagdaanan ko bilang isang wait staff is yung ma-take order ko yung table for 73 packs. Long table po yan. Dahil nung time na yon nangyari din sa time ko sa Boracay, merong dragon boat competition. So, yung team ng mga babae at saka yung team ng mga lalaki, nag-join sila ng table sa dinner service that time. So, talagang mag-isa mong iti-take order yung table for 73. But then, easy enough para sa amin dahil meron doon mga couple. So, nag-take order sila ng isahan lang. Yung pag-ikot mo sa kanila clockwise para i-take order yung drinks, tapos i-take order yung food, nagiging easy dahil nalalaman natin yung sistema, paano natin i-handle yung mga long tables. Okay? Pinakamalaking sales na napagdaanan ko bilang isang wait staff sa buong buhay ko is, syempre doon sa Boracay, 14 million pesos in 1 month sales. That is December 1st until the end day of December, which is December 31. So, yun ang pinakamalaking sales na napagdaanan ko bilang isang wait staff. Yung 14 million pesos in 1 month sales. Okay? Pinakamalaking sale sa isang table. Table for 2. Sa matatandaan ko, sa drinks lang yon, 35,000 pesos in just 30 minutes. Sa dalawang guest ko na Arabo, no, nag-order sa akin ng Dom Perignon. So, 2 bote. Actually, na-close na kami nung 1 a.m. Sarado na yung restaurant na pinagtatrabahoan namin. But then, it happens na kasama kong naupo doon yung mga boss ko, yung owner mismo ng hotel na pinagtatrabahoan ko. Habang nag-uusap-usap kami doon sa may poolside, merong 2 Arabo na medyo tipsy na at pumasok doon sa area, tapos tinanong namin kung anong gusto nila, then nag-order sa amin. So jackpot, di ba? In just 30 minutes, 2 bote ng Dom Perignon, it cost about 35,000 pesos. But then aside from that, I encounter a lot of things, no, na mga table for 4, nagbibuild din sila ng more or less 40k. Meron din, but din yun ang isa sa mga matatandaan ko in just 30 minutes sa 2 bote ng drinks, it cost 35,000 pesos. Okay? Yung pinakamalaking tip na napagdaanan ko bilang isang wait staff is yung sa couple din na in-house guest namin.
sa stay nila na 15 nights doon sa hotel na pinagtatrabahoan ko. Binigyan akong tip all in all na 27,500 pesos. So yung 17,500 doon is of course centralized, na share natin yun sa lahat. But then yung 10,000 pesos upon check out, so naihatid natin sila papunta sana doon sa airport. But then hanggang sa shuttle lang ako dahil hindi na ako pwedeng sumama doon talaga sa airport. So doon nag-abot sa akin personal ng 10,000 pesos, but I am not on duty na, no. It happens daytime. So yung duty ko noon panghapon pa, 4 until 1 a.m. So of course, I'm not wearing my uniform anymore, and daytime hindi ako naka-time in sa hotel. So I considered na yung tip is personal. So 10,000 yon na tip para sa akin. Tapos yung naipon ko na nakalagbok naman doon, 17,500. Okay? So yon ang mga napagdaanan natin, no, bilang isang wait staff. So sana sa mga wait staff na nanonood ng video ko, pag-aralan nyo yung sistema ng pag-handle ng guest, mapa VIP, mapa VVIP, mapa looks ordinary man, but you have to take good care of your guest. Dapat meron din tayong public relation. Pag we have enough time, wala namang ginagawa, pwede kang makipag-usap sa mga guest. Kausapin mo, kaibiganin mo. It always has an opportunity for us, no, to make friends with them. And then until time na nakastay sila sa tourist city, kung city man ang pinagtatrabuhan mo, or kung nasa isla ka man, kahit nasa ibang hotel sila nagstay, but then they keep coming back because of naggagawa mong feel at home sila doon sa place na pinagtatrabahuan mo, no. So yon, I hope lima na po yon, no. But then I have to review the video, of course, and then upload later yung mga ibang tips kung paano tayo nakakagawa ng tip, tips kung paano natin na-handle yung complaint, tips kung paano natin na-handle yung mga long tables, tip kung paano tayo nagiging marunong mag-take ng order. Okay? I hope mapanood nyo ang video ko. I hope may natututunan kayo. I hope maging conscious kayo at masend nyo sa akin yung mga tanong nyo sa comment section. And then I hope na kung hindi man kayo yung hoteliers, ma-share ninyo sa... So yun lang muna, no, for today's video. Yun lang muna ang ma-share natin. Bye!